Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Na lumalaki hanggang 15 talampakan o katumbas ng 3 tao. At ayon sa alamat, kaya raw nitong tumalon, pabagsakin at lunurin ang mga mangisda. Nahuli ko ang red-tailed catfish, pati ang Asian red-tailed catfish, pero wala pang senyales ng arapaima na hinahanap ko. Tuloy kami sa pangingisda. Hindi madaling mabingwit ang isang ito dahil sa malabuhayan nitong nguso. God, I'm nervous. Kinakabahan ako. So, nung meron ako nakahuling ganon, bumulong sa akin si Sir Boy, ano? Sabi niya, alligator gar. Come on, please, please, please! Oh, yes! We finally got it! Ang hirap, ano? Kaya pala, hindi ko siya mahuli-huli dahil yung nguso nito mabuto. And the hook doesn't really sink into the mouth. Doon sa mga tissue lang na malalambot sa kumakapit. Bukod sa malabuhayan nitong ngitsura, talagang ingat na ingat sila sa akin na baka makagat ako dahil yung mga ngipin niya sobrang talas. That's why ginagamitan ng basahan, ginagamitan ng pliers. Ganong kalakas ang pag-snap nitong alligator gar. Pero wala pang nabalitang pag-atake nito sa tao. Original itong makikita sa North America, kung saan kaya nitong umabot hanggang 10 talampakan. Kapag lumaki na ang alligator gar, tanging mga tunay na buhaya lang sa Amerika ang kayang kumain at tumapat dito. Ang goal namin was to catch sana the arapaima. Pero sadyang mahirap ata hulihin yung arapaima. Ito ang unang pagkakataon na makakapunta ang Born to be Wild sa bansang Maldives. Isang bansang matatagpuan sa Indian Ocean at parte ng kontinenteng Asia. Unang reaction ko, yes. Siyempre, bihira ay nakakapunta doon sa lugar na yun eh. Hello, welcome to Tiger Air, sir. Quattro, Elsie, thank you. From Manila, bumiyahe tayo ng ilang oras papuntang Singapore. And from Singapore, nagpunta tayo sa Maldives. Mula sa aeroplano pa lang, sa bintana, excited na kami. May nakita natin yung mga puno-punong mga lugar doon. Makikita mo yung white sand beaches, makikita mo na. Mula sa capital city na Male, kailangan ulit magbiyahe papunta sa isla ng Rashdun. Itong Maldives, binubuo siya ng maliliit na isla. Baga puno-puno siya, parang Pilipinas, pero mas maliliit. Na kapag pinagsama-sama mo, kasing laki lang ng Metro Manila. Dahil kilalang malaparaiso ang mga isla sa Maldives, marami ang gustong pumunta rito. Lalo na't sinasabing maaaring mawala na ang bansang ito dahil sa climate change. Posibleng lumubog na daw sa dagat ang mga isla dito. Magandang makita natin kung ano yung itsura ng dive site dito sa Maldives. So we can compare it kung ano meron sa atin sa Pilipinas. Our first dive site is Madivaru.
Pagsisid natin, typical reef yung makikita. Iba't ibang klase na corals na nandun, different kinds of fish, although makakapal yung mga isda nila. And one thing that determines how rich a reef is, if you see sharks. Ang pating na ito, lumapit sa amin. Contrary dun sa paniniwala natin, yung mga nakikita natin sa movies, yung mga pating na ito, they're napaka-mahiyain nila at napaka-mailap din nila. Ilang beses na akong nakakita ng pating sa aking pagsisid. Pero dito sa Maldives, nasorpresa pa rin ako sa aking nakita. Dito minsan sa Pilipinas, no, kapag nakakita tayo na isa, dalawa, tuwa na tayo na sharks. Dito hindi lang isa yung makikita mo, may makikita ka dalawa, sabay sila, may tatlo pa nga, may mga kasamang maliliit. Aside from the very active sharks na nakikita natin, yung naglangoy na langoy dyan, kaliwat kanan, no, meron din tayong mga nakita mga pating na natutulog lang, nagpapahinga. Marami sa nakita ko, mga juvenile o batang pating. Ang mga baby sharks, indikasyon na dito sila nagpaparami. Sa Maldives, wala pang naitatalang shark attack ang mga otoridad. Taong 2010, ipinagbawal ng gobyerno ang panguhuli ng mga pating dahil napansin nilang kumakaunti na ito. Dati kasing hinuhuli ang mga pating para i-export. Very majestic. Ganda ng dive site na to. Maganda yung current. Visibility is really good. Sa susunod na dive site, mas kapanapanabik ang mangyayari. Nagkaroon ako ng chance na makover siya noong canonization naman ni Pope John Paul II. Gusto niya malapit siya sa tao, hindi siya natatakot sa crowd kasi ang daming tao sa St. Peter's Square. I'd like to call him a Pope who's very holy but who's also very human. Samahan si Jessica Soho sa pagtutok sa pagbisita ni Pope Francis sa bansa, ang People's Pope sa Pilipinas. The GMA News and Public Affairs Special Coverage. This Sunday, gear up for Hirit Duets with Regine Velasquez Alcacid. R&B Princess Kyla celebrates her birthday in a big way. Makisingalong sa Purito with Manilyn Adigay, Hecto Hubay, and Beto Makihataw with Miguel Tanfelix, Bianca Umali, and the whole Dance Gang. Maki-Felix dance with Mark, Seth, Hecto, and Betong. Grand launch ng Second Chances. Maghanda sa pagbabalik ni Katrina Halili. Sunday All Stars. Hi, I'm the new endorser of McDo. Watch this. Tara!